Huwag ka nang magtakip-takip sa kapatid mo. Ulitin ko, mga kababayan. Okay? Dahil yung video na nirelease ko, alam yan ni Senator Amy bago ko inirelease. Huwag na tayo maglokohan. Senator Amy, alam mo, may idea ka, may nagsabi sa'yo, yung video, nalipasan ng guto. Sino lahat ang kasalanan ng gobyerno? Okay? Although, syempre, may kasalanan ng isang individual kung bakit siya nalulong sa ganitong klaseng pinagbabawal na pulburon o kung ano pa man, pero napakalaki ng role ng gobyerno dahil ang pera ninyo nandiyan. Kaya nga nung panahon ni Duterte ay 1 million nirehab na mga addictos benedictos. Maraming nagbago, meron naman may bumalik. Kasi you cannot perfect the world. Diba? Ibig sabihin, at least ginawa niya na i-rehab na yung mga kaibigan, kamag-anak, diba? Makakilala natin na makapagbalik buhay, makapagbalik sa normal. Pero kapag itong gobyerno mo ay bangag, katulad ni Kuting, na patuloy ay may Marcos, ikaw na naman, na patuloy na dumudugo ang ilong ng kapatid mo sa kasisinghot, madidiskaril ang bayan, mapapahamak ang bayan. Now, ano sabi ni Inday? Bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang mga operatiba, ito, ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmamagandang loob na opisyal na Homeowners Association, hindi ko na alam kung ano pa ang mangyari. Bakit sila magkikasing? Ano ang kaso ni Inday? Ha? Bakit sila magkikasing sa bahay ni Inday at nadudoon pa yung mga anak? Utos na naman ni Lisa Tanas at ni Bangag yan. Tamang hinala. Ano, may kaso ba to? Ba't kayo magkikasing? So definitely, tinitignan yan kung sino yung mga bisita ni Inday. Paranoia na nga yan eh. Saltik ang tawag dyan. Diba? Oh, mga ano dito, mga psychiatric doctor and nurses. You know that? Ano ang nangyayari sa setting? Diba? Lalo na dyan. Pavilion 8-9 ba yan? Dyan sa, kalimutan ko na 8 ba or 9 sa Manda, diba? Nakikita niyo, diba? Ano ang mga pasyente dyan? Sila ay biktima ng pulburon o problema, whatever. Pero mostly, na mga, kahit dito sa Jamaica, biktima sila dahil sa pulburon. Dahil sa kabangagan, dahil sa kahinaan ng kanilang loob, nasadlak sila sa ganong klaseng pagsisinghot. And now what? Anong ibig sabihin nito? Tamang hinala. So, dahil si Bangag, hindi yan natutulog ng tama. At si Lisa, nagbabartik yan. So, ang iniisip nila, Inday. Marlika, ano naman pasabog ni Marlika? Kaso. Fabricate crime. Ganon yan. So, iniisip nila, sino kaya ang bisita ni Inday Sara? Tignan natin, ipaspy natin. Sila ang tunay na spy. Sila ang tunay na mapaglabag sa batas. Ano ang kaso ni Sara? Bakit ikikasing ito? See? Nakita niyo mga kababayan, kung kaya nilang magpaikot-ikot sa bahay ni Sara na ito ay vice president pa, yung bahay ninyo kayang ibang bangbang anytime pag ginusto nila. Kaya sabi ko na sa kadiliman ang Pilipinas dahil ang presidente nyo na nandurugas, na nagnakaw din ng boto ninyo, ayan, nandyan paulit-ulit sa affidavit ni Atty. Glenn Chong, ay mga ngagba. At gugurgurin kayo isa-isa. O, sige nga. Yung mga nanonood dito na mga sarado utak. Imagine nyo, kung hindi Bangag si Marcos Jr., ang tagal nyo ngumihiyaw na ang bigas, 50-65 nung in-interview. Hindi namin alam yan. Ang sa amin, 29 lang sa Kadiwa. Maniniwala pa kayo kay Bangag? Tinanong siya during the bagyo. O siya, anong masasabi mo sa bigas? Ganyan, yung presyo ng bigas. Ano sabi niya? Ay, ang sa amin, 29. Anong sa amin? So, sa kanila lang? So, sa Pilipino, ano yung nire-refer niya sa amin? Yung sa Kadiwa na available lamang sa isang kanto, 2 kanto, 3 komunidad. Si Bangag. Amy Marcos, ang kapatid mo, addictos benedictos. Huwag ka nang magtakip-takip sa kapatid mo. Ulitin ko, mga kababayan. Okay? Dahil yung video na nirelease ko, alam yan ni Senator Amy
bago ko inirelease. Wag na tayo maglokohan. Senator Amy, alam mo, may idea ka, may nagsabi sa'yo, yung video ay alam na alam mo bago ko i-release. Ano ang sabi mo dyan? It just so happened, hindi ikaw ang first hand. Hindi ikaw ang nakakapture ng video na yan. Ano sabi niyan, mga kababayan? Bukilyahan na ito, nabukilya ko naman na ito eh. Matagal nang hinahanap mo yung video na yan, Amy. Kasi gagamitin mo para ano mo sa kapatid mo na kapag hindi gumawa ng... Actually, maganda yung sinabi eh. Nagagamitin mo yung video na yan na kapag si Marcos Jr. ay magpakabangag-bangag, papanakot mo sa kanya. Parang anong tawag dito? Nakakasyokot na talaga may sabi ni Dang. Di ba? Iba-blackmail mo na actually white mail eh. Kasi, ano sabi, magprangkahan ka tayo, buha ka ng ina, ang dami kong time ngayon eh, kahit isang araw tayo magbablog. Okay? Iba-blackmail mo na kapag si Bangag ay sumuporta o gumawa ng kabangagan, ang sasabihin mo, ito Bongbong, gusto mo bang i-release ko to? Pero wala kang balak i-release. Samang maganda yung intention mo eh. You know? Nung narinig ko yun, maganda yung intention mo, para nga naman, dahil, kung wala tayong alam, kung tayo mga Pilipino na walang alam sa loob, di ba? Walang mga puting ahas, di ba? Wala tayong tagal kamumong, pero ito ang gusto kong iparating sa inyo. Iba-blackmail daw niya na, Kuting, gusto mo ba ilabas ko yung video? Wag mong i-appoint yan si Michael Ma, kasi smuggler yan. At yung kapatid ni Lisa na si Martin Araneta, nakikialam din sa Bureau of Customs. Nakalagay yan sa report ni Clarita Carlos noong 2022. Yan, wag mo i-appoint yung mga yan, ito, ilalabas ko yung video. Mga kababayan, ito ikalat nyo sa mga nakakanood sa akin, lalo na yung mga vlogger na katulad nila, sino ba? Yung mga kakampi ng bayan, sila Jojo Connect. Labas na to, sila PH Update. Okay? Labas na to, mga palangga. Alam ni Amy Marcos ang video bago ko ilabas. Okay? Hindi niya lang kayang pigilan. Hindi po yan, ako lang ang nakakaalam. Maraming nakakaalam niyan. Even ang circle ni Amy Marcos. Kaya alam ni Amy na ang video niyan ay authentic. Alam din ni Amy Marcos na yan ay na-authenticate. Hindi niya lang kayang pigilan ang ngangabels ko at mga kamay ko para ipakita yan sa inyo. Huwag na tayong maglokohan. Ngayon, Amy, alam mo ang kinagagalit ko lang? Ang kinagagalit ko ngayon sa moment na ito, dahil gustong ipagurgor pati anak ni Inday. The moment, itong mga batang walang kamalay-malay, okay? Gusto nyong ipagurgor. Ngayon, Amy, manindigan ka. Sabihin mo na nagsisinungaling ako na hindi mo alam yung video na yan. I challenge you. I think araw-araw ka tina-challenge. Di ba? Huwag tayo maglokohan dito, Manang. Gusto mo na malinis yung pangalan mo? Huwag na tayong maglokohan. Hindi ako magsisinungaling dito. Sasabihin ko at hindi lang isang tao, dalawang tao, tatlong tao ang nakakaalam na alam mo na ang video ay lalabas. Galit ako kasi yung pagbambaboy niyang kapatid mo at ng pamilya ni Lisa Tanas at ng pinsan mong Romualdez kay Inday Sara ay hindi nakatanggap-tanggap sa lipunan pangbababoy lahat sa amin. Visit kayo? Ano pa siling ni Inday? Bukod pa rito, kamakailan lang ay may... nabasa ko na pala yan. Ano sabi ni Inday? Diba, may pumunta, may nagkikasing nga daw sa bahay niya. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo, Marbil? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa external elements? Okay? Hindi ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Bago pa nagsalita si Inday. Dito ang gobyerno ang gumigipit sa inyo for 2 freaking years. Si Maharlika na itinataya ang buhay, araw-araw kong sinasabi sa inyo na ang lahat ng may kagagawa na ito, si Bangag, si Lisa Tanas, si Tambalusos, lahat sila nasangkot sa mafia ng gobyernong ito.
Lahat ng panggigipit, kaya nga gusto akong gurgurin din. Gusto akong gusto ako ipa-aresto dyan sa Pilipinas. Ilan, baka 1 milyon na ang warrant of arrest ko dyan na hindi ko alam. Dahil yan ang ginagawa ni Bangag at ni Lisa Tanas dahil ito ay vindictive, narcissist o juang. Mapaghiganti. Imagine mo ang babaeng, ang mga tao katulad ni Inday na nakatulong sa kanila. Like ako ni piso walang hiningi. Ay gustong gurgurin. Dahil nagsalta lamang ako na malaman ng taong bayan na ang sinuportaran ko ay Bangag. Ito pa yung napala, hindi ba dapat sila ay magbagong buhay? Hindi ba dapat the moment na nagsalita ang mga tao like me na kayo ay protector ng smuggler, hindi ba dapat ay hudyat para itama nila ang kanilang mga mali dahil ang isang supporter na pinaasa ninyo na babangon ng Pilipinas, nakita ang pagsuporta ninyo o part kayo ng smuggling. Dapat nung time na yan, January of 2023, ay binago nyo na ang inyong mga sarili dahil nakikita nyo na even your number one loyalista ay hindi magngingiming i-buladas dito sa social media na to. Pero anong ginawa nyo? Wala kayong pakialam kasi pakiramdam nyo, inyo ang Pilipinas. Pakiramdam nyo mga bangag kayo, pera ng Pilipinas ay inyo. Kaya anong ginawa mga kababayan? Hanggang ngayon, itong mga bulag, pipi at mga bayarang mainstream media, walang inulat na si Michael Ma ay inappoint na special envoy to China. At yan si Michael Ma, ulit-ulitin natin, ay sangkot sa smuggling. Pinangalanan dyan sa Kongreso pero pinatigil ang hearing noong January. Yang si Swansing, di ba? Ang nag-head ng ng hearing na yan. So lahat yan wala. So anong ibig sabihin nito? Walang planong baguhin ni Marcos Jr. ang mga mali na nakikita natin at nalalaman natin na kababuyan nila. Kasi addictus benedictus. Wala silang pakialam, ini-enjoy nila ang pera ninyo. Imagine mo dun sa flood control, almost 1 billion pesos a day. Then binaha pa kayo. Dinong nabuking, dahil nagupit ng tadhana, pinak-check ng Diyos. Ang mga bangag, ano ang sabi ni Marcos Jr.? Magkikreate kami ng master plan. Kasi hindi epekto yung master plan na yun, dadadadada. Or hindi, definitely hindi talaga epekto. Ganon? So, meaning, hindi pinag-aralan yung sinasabi niyang flood control. Kasi there's no such thing as 5,500. Yun ay kasinungalingan. Kasi kung totoong may 5,500 na flood control, hindi lumutang ang mga picture nyo, ang inyong mga kargamento, mga gamit sa bahay, o nangamatay ang inyong kamag-anak na hindi rin inuulat ng mainstream media kung ilan na ang casualties dyan, hindi mangyayari yan kung mayroong 5,500 flood control, hindi rin mangyayari yan na gumasto na nag-extract sila ng tuni-tuniladang mga basura sa mga estero. Hindi totoo yan. Yun ay pang-sona lamang, pang-budol sa inyo. Dahil ito ay mga bangag. Ngayon, paulit-ulit ko nga sabihin sa inyo, kung hindi kayo kikilos, ay bahala kayo sa buhay ninyo. Magtiis kayo sa bangag na presidente at kakamkamin ang pera ninyo. Doon na lang, wag na po tayo lumayo. Wag na tayo pumunta sa 800 billion ang program funds. Wag na tayong pumunta sa loto na araw-araw nagiging milyonaryo ang mga buwakan ng ina. Wag na tayong pumunta sa Bureau of Customs. Wag na tayong pumunta sa BIR. Diba? Na pinapaboran ang mga kaibigang mga negosyante na mga tax evader. Doon na lang tayo magtutok sa flood control na almost 1 billion pesos a day. And based sa, I think si Malu Tequia ang nag-post yan. For 2 years na pagkukuning-kuting, ang naibigay na pondo dyan is 1 point something trillion for 2 years na pagkukuning-kuting. 1 trillion mahigit. Yung baha nyo na nakita nyo dyan sa Carolina college days dyan. Sa Recto, sa Espanya, binabahayan. Pero hindi, sa 4 na taon na pag-aaral ko sa Espanya, hindi bumaha ng ganyan na pinasok ang UST hospital. May baha, pero hindi ganyan lubog kayo. Ang tagal na nun. Ilang dekada na yun. Yan, mahigit 3 dekada. Diyos ko, napaghalata. Ang alindog ng lola ninyo. And now, ngayon, may isang punto
periodista ko dito, you compare, nung unang panahon na yun, na hindi naman gumano kalala ang baha, di ba? 1 trilyon ang budget, tapos mas malala pa ang baha 30 years ago. Oh, ang blueprint ng tatay ko, sabi ni Kuting, dapat itong mga gawin natin. Puro kajotahan ng kabangagan. Amy, magsalita ka. Or else, murahin nyo sa kanyang page. Or baka may ilabas tayong ano. Okay. Ito na lang, ha? Ito, personal ito. Pero hindi ko na muna sasabihin ito, Senator Amy, na nakarating sa akin sa puting ahas. Hindi ko ito panakot sa'yo. Kunting hibla na lang. Personal salita. At hindi mo sasabihin yung mga pinagnangal-ngal mo behind the scene, itong hibla ito. Okay ba tayo? Ano, Chappy? Ginugurgur tayo. Ang taas po ng signal ko dito. Ginugurgur mo. Ginugurgur po tayo ng DICT. Nandyan sa inyo, sa inyo, sa Pilipinas na ba yung nagre-reklamo? Pag sa Pilipinas nagre-reklamo, DICT. Yan. Pilipinas ba? Okay. Shout out, Mother Pebbles Talakera. Pumunta kayo sila Morales, EDSA, 5 p.m. Ayaw nila marinig yung mga bells ko. Kasi totoo. Okay. Ano siling paninday? Kaluoy man to si, well, matapang yan. Pero mas kawawa kayo, mga kababayan. Ng mga nagmagandang loob, hindi niya pa nalaman. Kaya sabi ko, casing, ano kaso ni Inday? Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Yan, nabasa niyan. Sabi ni Inday, isa pa. Sinabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? Kaya nga, kung walang threat, magdadagdag ng personnel. At ang buhay ng presidente, vice president, o yung mga politiko, you know, ang totoo, may threat talaga sa buhay niyan. Lalo na, di ba? Lalo na yung katulad ng mga kongresistang mga kawatan. Okay? Yung mga inonsin niya, na mga pinakakuhaan niya yung nagbigay sa kanya ng multimillion. Yung Pogo issue kay Harry Roque, that's